Sarap na ito, love. Sausaw sa bagong. Ito, oh. At dahil nag-crave nga ako ng malala sa sinigang na hipon, ayan, nandito ako sa Woolies ngayon para bumili ng hipon. Pero bago yon, bibili muna ako ng mga ibang pwede kong ulamin ngayong linggo. At ayun, ang una ko ang kinuha, love, ay yung tig $18 na pork belly. Tapos pumunta naman ako dito sa may game section kasi sobrang tagal ko na talagang hindi nakatikim at hindi nakapag-ulam nitong balon-balunan at saka puso ng manok. Ang presyo nga ng bawat isa dito ay tig $3.75 kaya kumuha na ako ng tig isang balon-balunan at saka puso ng manok. Tapos napadaan din ako dito sa may chicken section at sobrang mumura ng chicken dito sa Australia, love. Yung isang buong manok na to, tig $5 lang. At ayan, nandito na ako sa seafood section. Nagtingin-tingin lang ako dyan kung ano ba yung seafood na bibilhin ko. Pinag-iisipan ko kasi kung luto na ba or yung fresh talaga yung bibilhin ko, pero mas gusto ko talaga yung fresh. Pero bago nga ako tuluyang bumili ng tiger prawns, pinalitan ko lang yung basket na dala-dala ko kanina ng trolley. Nahihirapan kasi ako at nabibigatan ako dito sa basket kaya pinalitan ko na. Medyo marami din kasi yung bibilhin ko ngayon kasi bibili pa ako sa ibang store ng mga gulay. So ang isang kilo nga ng tiger prawns nila is tig $28. O diba, sobrang mahal. So kalahating kilo lang yung binili ko, pero sumobra siya ng kalahating kilo kaya yung binayaran ko is 15 point something, basta over siya. Pagkatapos ko ang makuha lahat ng mga gusto at kailangan ko dito sa Woolies, in-start ko na rin tong in-scan isa-isa at bayaran. So ang total ng pinamili natin ay $41.5, pero meron akong voucher na $10 kaya $31 na lang yung binayaran ko. Pagkatapos ko ang mamili sa Woolies, nag-ikot-ikot lang ako dito sa isang Asian store. At ayun, nakakita nga ako dito ng sitaw pero sobrang mahal ng kilo kaya ilang piraso lang yung kinuha ko. Kumuha na rin ako dito ng isang pirasong labanos. Tapos love, bala ko rin kasi talaga sanang bumili ng kangkong pero nagulat ako sa presyo, tig 15.99 pala kaya hindi mo na ako bibili. Meron pa naman ako isang natirang pechay dun sa fridge, so yun na lang yung isaswap ko sa kangkong. So pagkatapos ko dito sa Asian store, nagpay lang ako and nagsimula na rin ako maglakad palabas ng mall. Marami-rami nga yung tao ngayon dito sa mall dahil Thursday. Ang mga mall kasi dito sa Australia kapag Thursday, late sila nagsasara. Pagkalabas ko nga ng mall, inayos ko lang isa-isa yung dala ko. Nilagay ko lang to sa isang eco bag para hindi naman magkalat sa kotse. Noong mga oras nga na to, sobrang iingay ng mga ibon dito kasi nagsisimula na silang magsidapuan sa mga puno. Pagkatapos ko ang maligpit lahat, binalik ko lang din tong trolley. Pakinggan nyo, love, kung gaano kaingay dito ngayon. O diba, napakaingay ng mga ibon. Anyways, ayun, pagkabalik ko ng trolley, nagsimula na rin ako mag-drive at naabutan nga ako ng ulan sa daan. Pagka-uwi ko nga, nagsalang lang ako dito ng bigas kasi hindi na kasya yung bahaw na natira para sa pang-dinner ko. At bago ko nga sisimulan ng pagluto ng sinigang na prawns, pinrep ko muna tong mga nabili ko kanina. Dinivide ko nga lang to sa 3 plastic para kapag nagluto ako, hindi na ako mahihirapan. Nga pala, love, hingiin ko nga yung suggestion nyo dito. Maliban sa adobo, ano pa ba yung pwedeng luto doon? Paki-comment na lang sa comment section. Salamat! Pagkatapos ko ngang maiprep yun, dito naman ako nag-focus sa baboy. Grabe, hirap na hirap ako dito sa pagkat ng balat niya. Kahit pa winter na dito ngayon, pinagpawisan pa rin ako. Paano ba naman sobrang purol ng kutsilyo tapos medyo matigas din yung balat ng baboy. Pero anyways, nairaos naman natin. So pagkatapos ko nun, nag-prepare na ako ng mga gulay na gagamitin ko at ilalagay ko sa sinigang na hipon. Ayun, nag-cut lang ako ng sitaw tapos pagka-open ko nga kanina ng fridge, may nakita rin akong talong kaya kumuha na rin ako ng isang piraso. Tapos dito naman sa labanos, kalahati lang yung ilalagay ko dito kasi yung kalahati, isa-salad ko to. Tapos ayun, naalala ko, may okra din pala sa fridge, yung frozen. So maglalagay na rin ako ng okra mamaya. So ang gagawin ko, kailangan ko na lang i-defrost yung okra para mabilis na lang lutuin. And then normally, kapag nagsisigang sila ng hipon, hindi na sila naglalagay ng bawang. Pero ewan ko ba sa akin, anong trip ko kasi maglalagay ako ng bawang ngayon. Tapos nag-cut lang din ako dito ng 2 pirasong kamatis at nilinisan ko na rin yung pechay na natira ko kahapon. Pati nga yung mga naunang gulay na naikat ko, hinugasan ko na rin. O diba, sobrang daming gulay na ilalagay natin ngayon. Yung kangkong lang talaga yung wala. So pagkatapos ko nga sa mga gulay, sisimulan ko naman ng linisin itong tiger prawns. So bali ang gagawin ko, tatanggalan ko lang to ng paa at ng balbas tapos yung patusok niya sa may ulo. So bali, susubukan ko rin tanggalin yung tinain nito sa likod pero kapag hindi talaga kaya, hindi ko na ipipilit. So ayun ang ending, tinry ko naman pero hindi lahat natanggalan ko. At pagkatapos ko nga matanggalan ng paa at malinisan yung ulo, huhugasan ko lang din to para maging malinis talaga. Yung size nga ng tiger prawns na to, love, ay hindi magkakapareho. May malaki, meron din namang maliit. At ayan, nai-ready na nga natin lahat, simulan na natin ang pagluto. Naglagay lang ako dito ng konting oil kasi igigisa ko dito yung bawang, sibuyas at saka kamatis.
And then, nung durog na nga yung kamatis, tsaka ko na nilagay yung pinaka-stem ng pechay. Pinagsabay ko na nga inilagay yung pechay at tsaka itong radish kasi mas matagal yan maluto. And then, pagkagisa nito, naglagay na lang din ako ng saktuhang tubig para maluto yung gulay. Pagkatapos no, nung medyo half-cook na yung gulay, tsaka ko na nilagay yung talong at tsaka yung sitaw. So ngayon, pagkakulo, isusunod ko naman ngayon ilagay itong dinefrost natin na okra. Nga pala yung okra na yan, love, mabilis na lang yan lutuin kasi dati na yan nalaga, finreezer lang. Naglagay nga rin pala ako dito ng konting patis, pampalasa. And then ayun, nilagay ko na dito yung tiger prawns. Pagkatapos ko ang mailagay yung tiger prawns, tsaka ko na nilagay yung sinigang mix na gabi. Medyo dinamihan ko nga talaga yung lagay dito kasi gusto ko talaga yung sobrang asim at miss na miss ko na talaga mag-ulam ng sinabawan or sinigang na hipon. Pagkakulo nga at nung luto na rin yung mga gulay, tsaka ko na to nilagyan ng konting paminta at ipinatong ko na lang sa taas yung dahon ng pechay. And that's it. Pwedeng-pwede na yan banatan. At syempre bago natin to ilagay sa table, tikman muna natin kung swak na ba yung lasa. At ayun, nung naging okay na nga yung lasa sa akin, sinimulan ko munang ligpitin yung mga naging kalat ko kanina at yung mga nagamit ko. Thank you, Lord, sa food. Sarap ng gulay ko. I want a lot of labanos. Yeah, I just had one. So, may bagoong ako dito, love. Ayan. Lagay natin tong sambong sili. Wait, I got a lots of rice po. Sarap nito, oh. Pag fresh yung hipon, yung ulo. Sausaw mo pa dyan, oh. For this one, yummy. Alat eh. Siyempre, bagoong yan, eh. Thank you, Lord. Ang sarap. Tapos na yung rice ko. Ang laki, oh. Hindi ako makuha Ba't minsan. ganito, Kain na itim? ako. Nag-try ako. Wala akong makuha eh. Kaya di ko lang tinuloy. Sitaw labanos. Kailangan ko tanggalin yung ano ko? Yung betones ko. Magkano to? Ang sikip. Sarap na ito, love. Sausaw sa bagoong. Ito, oh. Hila. Sitaw. Solve na ang dinner. Water. Solve.